Itong mga statements na mga kababayan na to ni Sara Duterte, patutunayan nito mga kababayan ni NBI Director Jeremy Loto. Yung sabi po niya ni Adjong, yung magiging testimony ngayon, mamayang hapon ni Director Loto will bid on that of the prosecution's first state witness or first witness mga kababayan na si NBI agent Kalilong. Hello po mga kababayan. Mamaya mga kababayan at 2 o'clock in the afternoon, muling ipagpapatuloy po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. At ngayong araw na to, mamaya, ang inaasahan na ipipresent ng prosecution yung kanilang second witness, si Attorney Jeremy Loto. Si Attorney Jeremy Loto, currently NBI Regional Director siya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon, ayon mga kababayan, kay House Prosecution and Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, itong second witness nila, si Loto, yan po siya para makilala ninyo, yung second witness ng prosecution. Attorney Jeremy Loto, Regional Director ng NBI BARM. Siya yung magpipresent mga kababayan ng NBI findings sa naging investigasyon ng Bureau sa pagbabanta yung grave threats ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Na sabi ni Sara, hindi ako nagbanta. I did not make an assassination threat, anya. Sabi ni Sara. Ayan I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. I did not say that. Pero sabi ni Sara, nag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdealing na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, mamaya, itong mga statements na mga kababayan na to ni Sara Duterte, patutunayan nito mga kababayan ni NBI Director Jeremy Loto. Yung sabi po niya ni Adjong, yung magiging testimony ngayon, mamayang hapon ni Director Loto, will bid on that of the prosecution's first state witness or first witness mga kababayan na si NBI agent Kalilong, senior NBI agent John Mark Kalilong, na siyang nag-authenticate mga kababayan ng video ni Sara Duterte, yung press con, and other related evidence related to the November 2023 November 23, 2024 statement ni Sara, na ang sabi ni Sara ay may kinuha na siyang tao para patayin yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa at saka si Martin Romualdez. So itong si Lotok mga kababayan ay inaasahan na magte-testify siya doon sa naging results ng NBI investigation into the alleged threats. Pero siyempre, hindi na diniscuss mga kababayan ni Adyong yung pinakang detalye nito, yung naging findings ng NBI. Kaya mamaya na lang natin abangan mga kababayan sa trial kasi
magiging sub judice siya, mga kababayan. Kaya sabi dito ni Adjong, ang masasabi ko na lang po, ipagpaumanhin ninyo po kasi isa po yan sa mga pag-uusapan. So meron po tayong sub judice rule. Pag hindi po napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte, hindi po natin mapag-usapan ang merits ng magiging testimonya ni Lotok. Makikita natin dito mga kababayan, ang prosecution, maingat sila sa mga pagpapalabas ng mga pronouncements. Ang hindi maingat po, mga kababayan, yung mga senator judges na sumapi na sa defense team. Lalo na yung magkapatid na Cayetano, mga kababayan, at pati si Robin Padilla. Di ba? At saka si Amy Marcos, lahat nitong mga DDA senators, mga kababayan, daldal ng daldal. Yan, sabi si Cayetano. Halatang halata, mga kababayan, na nasa side ng depenso. Kung hindi naman siya mamatay, so there's no threat, sabi niya. Cross-examine niya si Kalilong. Ang nangyari sa kanyang cross-examination, lalong nadiin si Sara Duterte. Yan, sabi ni Cayetano, if she is not killed, there's no threat. Isn't it just a conditional threat? Sagot ni Kalilong, even without the condition, it is a threat. She already spoke to someone to execute it. The threat is absolute, sir. Sa pagnanais ni Cayetano, mga kababayan, na iligtas si Sara Duterte, lalong nadiin sa pagtatanong niya kay Kalilong. Kaya sabi po ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sabi dito sa report kahapon ng Politico News, former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna expressed belief that the element of criminal intent in the grave threat charge against Vice President Sara Duterte was established through the questioning of NBI Special Agent John Mark Kalilong by Senator Judge Alan Peter Cayetano during the impeachment trial. Lalo na-establish yung criminal intent. Pinamag, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano si Sara. Sabi dito, in an interview with award-winning broadcast journalist Pinky Webb sa Billionaire News Channel, On Point, Ascuna said that mens rea, Latin for guilty mind, the criminal intent, should be established in the grave threat charges. Na-establish po, na-establish tuloy po, mga kababayan, yung criminal intent dahil sa pagtatanong ni Alan Peter Cayetano. Sabi dito, Ascuna said, the grave threat allegation is the easiest to understand among the charges filed against the Vice President. So it's easy to understand, easy to prove because it came from the respondent herself. So what is difficult is the mens rea, Latin for guilty mind, or the criminal intent, which is an essential element of the crime of grave threats, and it is not presumed. Paliwanag, mga kababayan, ni Ascuna na ito ang grave threat has to be proven from the surrounding circumstances that it is a serious threat and that the person making it is capable of carrying it out. Si Sara po, Vice Presidente, capable siya to carry it out, yung plano, na-establish yun eh. Unang-una, Vice Presidente siya. At saka may impluensya siya, mga kababayan. May mga tao sa palibot, sa paligid, mga kababayan, at may reputasyon silang ganon. Noong Davao mayor siya, mga kababayan, hindi tulad nung isang teacher na nagbanta kay sa kanyang tatay na pinakulong. Wala man yun
capability na execute yung plano? Di ba? Wala man yung impluensya. Nag-post lang yon, mga kababayan, sa galit niya. Pero wala siyang capability. Kahit yung magbabayad daw siya ng 50 million, saan man siya kukuha na ordinary teacher lang siya? Pero si Sara, na sinabi niyang may kinuha niya akong tao, may kinausap na ako, kaya niyang gawin yon. Yon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Ascuna. Sabi niya, mayroong masamang plano kasi itong krimen na ito, ang basihan ay ang revised penal code. Lahat ng crime sa revised penal code kailangan ng criminal intent. Hindi pwedeng physical act lamang. Unlike kung special law, physical act is sufficient to constitute the crime. Sabi po ng dating justice ng Supreme Court. Ano pa? Tapos na, mga kababayan, si Sara, guilty. O, di ba? Sabi niya pa dito, he cited illegal possession of firearms as an example of special law. The moment you have firearms and you have no license, guilty ka na. Whether or not you have the intention to possess it is immaterial anya. Criminal intent is immaterial in special law, sabi po ni Ascuna. But in the revised penal code, criminal intent is essential. So grave threat is revised penal code. You have to prove not only that the threat was made, but it was made with criminal intent. When asked if the criminal intent was already established by the House prosecution in Duterte's impeachment case, sabi po ni Ascuna, the prosecution succeeded. Di ba malinaw, mga kababayan? The prosecution na niya succeeded, na-establish ng prosecution yung criminal intent ni Sara Duterte. I would say, I would frame that the prosecution succeeded, I think, in proving criminal intent. When the witness was asked by Senator Alan Peter Cayetano, what was your basis for assessing the seriousness of the threat? And the NBI agent, si Calilong, said, our basis, sir, is the capability of the person making the threat to carry it out. Capability. May capability si Sara. So tama yung assessment, mga kababayan, ni Calilong. You see? So may kakayahan, kaya niyang gawin yon. Kasi yung hindi niya kaya, parang biro lang yon. At kaya ang kaya niya yon gawin. So talaga nakakatakot. So serious siya. Unang-una, mismong binerbalize, sinabi po ni Sara, no joke, no joke. So seryoso siya. Inodit pa, hindi lang no joke, kundi no joke, no joke. At nakita naman po ninyo yung mukha ni Sara nang gawin yung pagbabanta. Nanlilisik po. Parang may sapi. You see? Yes, sabi dito. Ascuna said, Calilong's answer, I think that was a very good answer. Very good point. And it's honest. I think they really do that. And that is a smart thing to do, because when you are playing chess, you are examining the position of your opponent. You do not judge the opponent based on what you think his intention is. You base it on what he can do based on the position. Correct? What is his capability? Correct? Ano yung capability ng tao? Di si Presidente, kayang-kaya niyang gawin, may influensya siya, may mga tao siya. Hindi lang yung kanyang mismong security. Malamang may mga tao pa siyang kakilala, di ba? Other than na pwedeng gawin yon. May kinausap na daw siyang tao, mismo galing sa kanyang bibig. At si Sara Duterte may mga undeclared firearms. You see? Kasama nga yon sa kini-question ng prosecution. At hindi kasama sa SALN. So violation pa rin yon, mga kababayan.
ng kanyang salin kasi hindi dineclare niya bilang parte ng kanyang property. Di ba? O ngayon, ito pa yung sabi ni Ascuna, the failure niya of the Marcos couple at sa ni Romualdez na mag-file ng kaso laban kay Sara Duterte does not mean that they did not consider the threat seriously. Hindi siya nag-file pero ang ginawa ng ating Pangulo, yung kanyang security, hinigpitan niya lalo. So, ang ibig sabihin no, na hinigpitan yung presidential security ng ating Pangulo, ay kinoconsider niya na serious yung threat sa kanya. At nagpalabas siya ng statement. Ito ay aking papalagan. Di ba? So, pinapalaga na nga mga kababayan ng ating Pangulo. So, this time, yung pangalawang impeachment complaint na final laban sa kanya, kasi yung una hindi nangyari, hindi niya sana yun sinuport. Kasi siguro ina-observe ng ating Pangulo kung magbabago yung behavior ni Sara, lalong lumala. Yung una, di ba? Hindi man sinuport ng ating Pangulo yung unang impeachment. Ayaw niya eh. Ina-observe siguro kung yung attempt na impeach si Sara will change her behavior. Hindi po, lalong lumala at nag-intensify yung destabilization. Kaya ngayon po, iba na yung posisyon ng ating Pangulo. Rule of law niya. We have to observe the rule of law. So, nag-gets na ninyo, mga kababayan? So, sabi pa po ni Ascuna, okay, one of the things to gauge whether or not the threat is serious is how the person threatened reacted to it. Did they take it seriously? The fact that the President and the First Lady did not file a complaint personally does not mean they did not take it seriously. That does not mean that they did not feel threatened because they have their officials who have already in fact anticipated their moves and filed a complaint themselves. He pointed out. So this is of course something you have to also consider, the fact that the situation, the overall situation must be taken into consideration to judge whether there was serious criminal intent. But I think not filing themselves personally is not an indication that the person threatened did not take it seriously. Mahabang paliwanag mga kababayan ni Justice Ascuna. Ngayon, going back dito sa statement ni Congressman Adyong, sabi niya, ang masasabi ko lang po, ipagpaumanhin ninyo po kasi isa po yan sa mga pag-uusapan. So, meron po tayong sub judice kasi, kaya hindi niya ma-discuss masyado. Alonto Adyong said, the prosecution would leave it to the Senate Impeachment Court to hear Lotok's testimony. So, without giving too much of the information, and of course, we would also like to respect the court, yan po ang magiging participation niya sa darating na Lunes. Ngayon nga po, mamaya nga po, kaya abangan natin mga kababayan. And tingnan natin din kung, kasi sinumpe na si Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ni, Sara Duterte, kung mag-appear doon. Pero yung parte kasi ng participation dito ni Zuleika, yung tawag dito, riniplay na video na nag-iyak-iyak siya. Na yun mga kababayan, yung nag-trigger kung bakit nagwala si Sara. Yung pag-iyak-iyak niya na ino-oppress siya ng Congress. At yung dinala siya mga kababayan sana o dadalhin sana doon sa detention. Kasi, di ba, ililipat siya mga kababayan kasi tumira na sa Congress si Sara Duterte. Kaya ililipat siya ng detention cell imbes na sa Congress para hindi doon tumira. Nagdala na ng unan si Sara. That is a security risk kasi mga kababayan.
gustong ilipat ng ibang detention after na makontempt si Zulaika, ayon, doon nagwala si Sara, mga kababayan. Ngayon, in addition doon sa naging statement ni Adjong, sabi ni si Alonto Adjong, the impeachment trial ni Sara Duterte serves the entire country, saying the proceedings will help define the standards of conduct expected of the nation's highest public officials. Correct. Kasi pag pinalampas natin ito, mga kababayan, magiging very, very bad precedent po ito. Na yung pagbabanta pala, mga kababayan, ay magiging, ang tawag ni Sara, freedom of expression na. Pag ganon, pagbantaan na din natin yung mga senador na mag-a-acquit kay Sara. No joke din. Mag-hire na rin tayo ng assassin para patumbahin yung mga senador ni Digong. Ilan sila? 8 na lang natitira. So pagplanuhan na rin natin. Kasi lumalabas, pag inakwit, hindi masama yung magplano na ipapatay ang isang tao, ang isang opisyal. Nakita na ninyo? Pag inakwit nila, so yun ang mangyayari. Magiging legal ang pagbabanta. Yun ang gagawin ng mga mamamayang Pilipino. Paggalit sila, pagbabantaan na nila, sino man, kahit yung kapitbahay. Tama ba? Kaya sabi ni Adjong, it will serve the entire country. It will serve the public interest in no one else. This is for our country dahil ang siniset up natin dito, yung conduct of a public officer. Yung tiwala na binibigay po sa ating mga halal na lingkod bayan. Na yung binibigay na tiwala ay dapat pangalagaan ito. Correct. Alonto Adjong said the outcome of the impeachment proceedings would help shape the kind of leadership Filipinos should demand from future public officials. Dapat yun hindi nagmumura, hindi nagbabanta, at yung transparent siya at pinapangalagaan niya yung accountability mechanism, nire-recognize niya na may pananagutan siya sa bayan. Hindi yung entitled brat. Sabi nga ni dating Congressman J.B. Bautista, yan niya si Sara. Entitled brat. Kasi, nakita mo niya yung ginagawa niya. Lahat ng ginusto niya, gusto niyang makuha niya. Yan ang mindset ni Sara. Hindi tayo gagawa ng pananaksil sa tiwala na binibigay ng taong bayan at masiset nito ang tone kung sino ang karapat-dapat na mga leader sa susunod na mga eleksyon dahil deserve po ng Pilipino ang leader na magalang, disente at maganda ang kanilang disposisyon para gawin ang kanilang trabaho na pagserbisyohan ang bawat Pilipino. Correct? Hindi yung warlord. Hindi yung bully, mga kababayan. Hindi yung masasama ang lumalabas sa bibig. Di ba? Dapat yung model ng kagandang asal, hindi yung nagsasabi na, be kind. Nagturo ng kindness. Hindi niya magawa sa sarili niya. Be kind niya. Puro baliktad ang ginagawa. He urged Filipinos to focus on the evidence and arguments presented before the Senate Impeachment Court instead of personal attacks against members of the prosecution panel. Pinersonal, mga kababayan, yung prosecution panel. Kinukuyog na mga bashers at puro panlalait, nilait yung paglalaway. Napunta sa isyu ng laway. At saka yung sipon. As if hindi normal yung maglaway o magkasipon.
Nakita ninyo ang style nila? Para i-divert yung conversation, yung diskurso, hindi na doon sa merito, hindi na doon sa articles of impeachment, napunta na sa panlalait. Yun ang gawain ng mga DDS. Ako nga dito, araw-araw nilalait mga kababayan sa live streaming natin. Ang intensyon nila para ma-distract ako. Minsan, pinapatulan ko, mga kababayan, ini-engage ko. Pero minsan, sabi ng mga viewers natin, huwag mo na niya kasi talagang iniistorbo ka lang. Napunta sa ilong ko at saka sa itsura ko. Hindi kasi nila kayang i-engage yung issue kaya doon sa personal attacks. So sabi dito, unang-una po talagang kailangan natin tumutok sa aktual na nangyayari sa impeachment trial. Huwag po nating hayaan na ang nakikita lang nating impormasyon ay panay pisikal na pag-atake sa mga taong nakikita natin sa araw-araw sa impeachment trial, sabi ni Adjong. Mayroon po tayong anti-bullying. Huwag natin gawing issue ito ng physical dahil wala naman perpektong tao. Sa totoo lang, yung mga mapanglait po, hindi nagpapakita ng mukha. Malamang sila yung napakapangit. Hindi lang itsura yung pangit, pati yung pag-uugali. He said the public should take advantage of the proceedings to better understand both allegations and the constitutional process of holding high-ranking officials accountable. So we have to set the standard higher in terms of national discourse. Correct? In public discourse, kasi karapatan nating malaman itong mga akusasyon na ito at pakinggan natin ang magiging latag ng prosecution. Tama. Dapat issue-based ang discussion po. Alonto Adjong encouraged Filipinos including those living overseas to closely follow the historic proceedings. Ang aking message sa ating mga kababayan, tumutok po tayo dito sa impeachment trial na to. Makibalita, let us be witness to the unfolding of the historic impeachment trial. Yan ang sabi ni Adjong. Ayos, mga kababayan, abangan natin mamaya. Hindi man ako magla-live mamaya kasi doon tayo sa ating mga discussions, analysis. Doon naman tayo pinapanood, hindi sa coverage. Yung coverage, nagko-cover na yung mainstream. Ibigay na natin sa mainstream media yon. Basta tayo, analysis ng mga kaganapan po kasi importanteng analyze natin at ituwid natin at i-engage natin yung mga ginagawa ng mga distractions at saka tawag dito, mga black propaganda na ginagawa. Kino-confuse yung mga tao nitong mga DDS vloggers para mga kababayan, isalba nila si Sara Duterte. Pagtakpan yung mga kamalian na ginawa. Puro kwan po ang ginagawa nila, puro gaslighting, manipulation, binabaliktad. Lahat ng kwento binabaliktad nila. Wala daw wala man daw siyang ginawang pagbabanta, sabi ni Sara. Recorded po, hindi na yun mabubura. Lifetime na yan dyan sa YouTube. Searchable. No amount of propaganda kasi recorded na panood na ng taong bayan. Hindi ninyo kayang baguhin ang narrative kasi alam na ng buong mundo ang kwento. Di ba? No amount of twisting ng mga istorya, mga kababayan, ang pwedeng kumumbinsi sa tao kasi 2 years na nilang pinapanood. Guilty. Mga kababayan, si Sara Duterte, dito pa lang sa Article 4, yung pagbabanta, guilty. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.